Hello, good morning po, good afternoon, good evening po sa lahat na nakikinig po. Depende po sa time na napakinggan nyo itong lesson po ulit natin. So, continue lang po natin yung sa discipleship po natin. So, nasa chapter 3, Conversing with God. Okay, didiscuss po natin ngayon is yung topic 1, which is prayer, your communication with God. Okay, so bago po tayo mag-start, pray muna po tayo. Father God, by the power of your Holy Spirit, in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, we praise you, we adore you, we love you, we thank you, God, na binigyan niyo po kami ulit ng opportunity, God, para po makarinig po kami ng inyong salita and take in control and teach us, O Holy Spirit, kung ano pong nais niyong iparating. And tulungan niyo po kami na maisabuhay po namin kung ano man po ang mga matututunan namin sa inyo pong mga mensahe. Bless mo po na through prayer, God, na maging continue po ang communication namin sa inyo, aming Panginoon, na buong puso namin po ialay ang buhay namin sa inyo. All glory and praises to you alone, God, and we're claiming it by the power of your Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ. Amen. Okay? So, ito po, share ko po yung computer screen ko para diretso na po tayo sa lesson. Okay, so, yan. Zoom ko lang po para mabasa po natin. Ano pa? Okay, so ito yung title po natin is sa chapter 3, Conversing with God. Pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Okay? Communication is essential for any growing relationship, including our relationship with God. Prayer is our means of communicating with Him. Okay? So, napaka-importante po ng communication sa lahat ng relationship, especially sa relationship natin kay God. Kasi kung walang komunikasyon, diyan po, 'di ba, kung kunyari kung baga sa tao, kapag walang komunikasyon, diyan nagkakaroon ng pagkakalabuan, misunderstanding, nagiging cause ng mga away, ng gulo, o ng problema. So, lalo na po sa ating relasyon sa ating Diyos, kailangan po natin ang communication always. Okay? At yung kailangan ang pamamaraan ng pagkipag-communicate natin sa ating Diyos ay prayer sa pamamagitan ng panalangin in Jesus' name. Okay? So when you pray, the Holy Spirit helps you know what to say and how to say it. Romans 8:26-27. So pag nagdadasal po tayo, yung Holy Spirit po ang tutulong sa atin kung ano ang dapat natin ipag-pray at paano natin ipag-pray. Kaya nga po pag nagpipray tayo, lagi nating i-pray, Holy Spirit, lead us, guide us po in our prayer, and let your holy will be done, O God, in Jesus' name, amen. Ano pa? So, basahin po natin sa Romans chapter 8, verse 26-27. Share ko po yung sa screen ng tungkol sa Bible messages. So, ito. Romans chapter 8, verse 26-27, New Living Translation. And the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father, who knows all hearts, knows what the Spirit is saying. For the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. Sa Roma chapter 8 verse 26-27, ang salita ng Diyos. Sa gayong paraan, ang Espiritu rin ay kasamang tumutulong sa ating mga kahinaan sapagkat hindi natin alam kung ano ang kinakailangan nating ipanalangin. Subalit, ang Espiritu mismo ang siyang namamagitan para sa atin na may pagdaing na hindi kayang ipahayag ng salita. Siya na sumusuri sa mga puso ang siyang nakakaalam ng kaisipan ng Espiritu sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So napakaganda po yun, no? Na kapag nagpipray tayo na hindi na natin alam paano natin ipipray yung isang bagay, yung isang tao, ang sarili natin. Pero natin, God, take in control. Holy Spirit, take in control. So mapapansin po natin yun, yung Holy Spirit na ang nag-i-intercede. Siya na yung nakikipag-usap sa ating Diyos. Okay po? Tinutulungan tayo ng Holy Spirit. Ano pa? Tapos, and in Jesus' name. Okay po? So, next po, isagutan po natin yung mga questions. So, punta na tayo dito sa lesson. Okay, so number 1,
Okay, so ito yung topic natin. No? Topic 1, prayer, your communication with God. Number 1, as a believer in Christ, you have been given a special opportunity. According to Hebrews chapter 4, verse 16, what is it and why was it given to you? So, tayo po, mga believers na mananampalataya o naniniwala kay Jesus Christ, ay binigyan tayo ng napaka-espesyal na oportunidad at kailangan po natin malaman yon sa Hebrews chapter 4:16. Kailangan natin malaman ano yung special opportunity na yun at bakit yon ibinigay. So basa na po tayo diretso sa Hebrews 4:16, tapos sagutan na rin po natin. Kung may mga notes po kayo, isulat niyo po yung mga sagot at importante po, isabayan niyo po ako sa pagbasa sa Bible. Lagyan niyo po ng mark yung Bible niyo kasi yun po yung importante. Na pa? So next is, ito pa, Hebrews chapter 4, verse 16, New Living Translation. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Sa Hebrews chapter 4, verse 16, ang salita ng Diyos. Kaya nga, dumulog tayo sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala upang tayo ay tumanggap ng habag at biyaya na makatutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Okay? So, ang question yun, ano daw yung special opportunity na binigay sa ating mga believers in Christ? Ito po yun. It is to come boldly to the throne of our precious God. Diba? Special na opportunity na bigyan tayo ng ating Diyos ng karapatan na makalapit, okay, na dumulog sa trono ng biyaya na may malaking pagtitiwala. So, ito po yun. So, napaka-special opportunity po yun. At bakit yung binigay? Why is it given? Ito po yung sagot nun. So that we will receive His mercy. Kaninong mercy? Kay God. And, ano pa? We will find grace to help us when we need it most. Ito yung sagot sa pangalawa. Diba? Yung sa why. Okay? So, ito po yung sagot natin. So, para daw tumanggap tayo ng habag ng mercy ng ng Panginoon, ng ating Diyos, at ng biyaya niya, na yun ang tutulong sa atin sa pangangailangan natin. Pa. So, punta na tayo doon sa next question. Okay. Number 2, because God is the believer's refuge. Okay, highlight ko lang. Number 2, because God is the believer's refuge, what are you told to do? Psalm 62:8. Pag sinabi nating refuge is yung kanlungan, takbuhan natin in times of trouble. Okay? So, si God daw ang ating refuge, ang ating kanlungan. At since si God ang ating kanlungan, ano daw yung kailangan natin gawin? At makikita natin yun sa Psalm 62:8. So, basahin po natin, tapos sagutan na natin direkta. Okay? Okay, basahin na muna po natin. Okay, Psalm 62:8, New Living Translation. O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Okay, so napakaganda po, no? Nasabing magtiwala tayo na lagi, all times. Okay, lagi tayong magtitiwala sa ating Diyos. Kung ano man pinagdaraan natin, laging magtiwala sa ating Diyos. Pour out your heart to Him. Sino yung Him na yan? Si God. Ibigay natin ang buong puso natin sa ating Diyos. Bakit? Siya ang ating refuge, ang ating kanlungan. Okay, bigyan po sample dito ng sample picture ng refuge. Okay, doon sa Bible dati, yung parang refuge is yung kapag yung may gustong pumatay sa kanila or gustong sumakit sa kanila, yun yung parang takbuhan nila. At once na makapunta na sila sa lugar na yun, hindi na sila pwedeng saktan, hindi na sila pwedeng malapitan ng mga nais sumakit sa kanila. Parang ganun tayo. Parang kung kunyari ito, okay? Ang refuge is para siyang lugar kung saan takbuhan at doon ka magiging safe. So, parang imagine mo lang nasa bangin ka, nasa kagubatan ka na possible na anytime may manakit sa iyo ng mga mabagsik na animals. Pero kapag nakita mo yung lugar na yun na pwede mong puntahan, di ba tatakbo tayo doon. At kapag nandun na tayo, maaano tayo na, hi, thanks God, safe na ako. Okay? So yun yung refuge. Yun po yung ibig sabihin ng refuge. At ang refuge natin ay ang ating Diyos. Na anuman pong pagsubok ang daanin natin, anuman problema o trouble yan, takbo lang tayo. Kasi God is God.
Diyos natin siya. Mahal niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. At makapangyarihan siya to keep us safe. Okay ba? Yun bang ibig sabihin ng refuge. So, yun. So, ang sagot po doon, so, di ba yung tanong niya is what to do? Ano daw dapat natin gawin? Ito po yun. Trust in Him at all times. At sino yung Him na yun? Si God. Okay? Ano pa? Pour out your heart to Him. Sino yung Him? Si God. Okay? So, ito po yung sagot natin. Okay? So, trust in Him at all times. Saka pour out your heart to Him. Yan ang mga dapat natin gawin. So, next na question. Okay. Okay. So, karugtong sa number 2. Okay? Natin karugtong sa number 2. How does 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 relate to this verse? So, ano daw yung naging relation o paano naging konektado yung 1 Thessalonians 5:17 sa Psalm 62:8. So, kailangan nating basahin yun. Okay po. So, punta tayo doon sa Bible message. Okay, good. So, yan. Basa tayo ng Bible. Yun. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, New Living Translation, never stop praying. 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, ang salita ng Diyos, manalangin kayong walang patid. Okay, paano naging relevant o paano naging related ito doon sa binasa nating Psalm 62:8? Ang sabi ito, trust in Him at all times, pour out your heart to Him. Okay? Bakit? Kasi when you say, never stop praying, never, ang sabi dito, at all times. So, at all times, never. Ibig sabihin, ang never, yung wag na wag. At all times, lagi kang magtiwala kay God. Ngayon, when you pray, okay, when you trust God, okay, lagi, kapag nagtitiwala ka kay God, may communication ka kay God. And sabi nga, ano daw yung means ng pagkikipag-communication natin kay God? Prayer. Okay? So, kung nagtitiwala tayo sa ating Diyos, makipag-communicate tayo kay God through prayer. Okay pa? Ito yan. Prayer. At sabi, at all times. So, ibig sabihin, wag na wag tayong hihinto sa pananalangin. Kasi, doon natin mapakita natin na tiwala tayo sa Kanya. Na pino-pour heart tayo, yung heart natin is pino-pour out natin kay God. Kasi, kapag nagme-prayer tayo, nakipag-communication tayo kay God, it's the heart. Okay? We must make sure na it's our heart that is talking or praying to God. At all times po yan. So, yun po yung ang related siya. Kasi ibig sabihin, if you trust God and if you pour out your heart to Him at all times, kailangan hindi ka hihinto sa pananalangin. Okay pa? So, yun po yun. So, next is punta tayo sa next one. Number 3. Okay? So, number 3, medyo madaming Bible verses. So, kailangan natin isa-isahin po yan. Ano pa? Different types of prayer are necessary to communicate the variety of thoughts you want to express. Match each reference with the corresponding type of prayer. So, babasahin natin yung Psalms chapter 38 verse 18, Hebrews chapter 13 verse 15, James chapter 1 verse 5, Ephesians chapter 5 verse 20, 1 Samuel chapter 12 verse 23. At itong mga Bible verses na to, kailangan natin i-arrange o malaman kung ano yon, kung praise ba yon, kung thanksgiving. So, kailangan natin hanapin yung praise for who God is. Pagpupuri sa ating Diyos dahil siya ay Diyos. Thanksgiving for what He has done. Pasasalamat. Okay? Sa mga nagawa ng ating Diyos. Confession. Iko-confess natin yung mga kasalanan natin sa ating Diyos. Prayer for others. Okay? Yung magpipray tayo para sa iba. And prayer for personal needs. Magdadasal tayo sa ating pangangailangan. Okay? So, ilan po yun? 1, 2, 3, 4. At 1, 2, 3, 4, 5 na Bible messages. Okay? 1, 2, sorry, 5 pala yung options. So, ito, una, praise. 2, thanksgiving. 3, confession. 4, prayer for others. 5, prayer for personal needs. So, itong 5 Bible verses natin, hahanapin ko ano sila doon. So, ididirekta na po natin sa pagbasa natin, kailangan na natin malaman kung praise ba siya, thanksgiving, confession, prayer for others, or prayer for personal needs. Okay pa? So, basahin na natin yung mga Bible messages. So, unahin natin yung Psalm 38:18.
Okay. So ito po. Psalm 38:18, New Living Translation. But I confess my sins. I am deeply sorry for what I have done. Okay? So, andito na po mismo yung salita, confess my sins. Okay? So, anong klaseng prayer siya? Okay, it's a prayer of confession. Ito po siya. Okay, yung Psalm 38:18 is confession. Okay, I confess my sins kay God. Okay, so next. Mamaya natin yung allegiance. Check din natin yung ibig sabihin ng confession or confess my sin. Okay, pag sinabi confess, aminin, inamin ko sa ating Diyos ang aking kasalanan. Okay? Yung ibig sabihin ng confess. So, kailangan talaga natin aminin kay God kasi aminin natin sa hindi, alam na rin ni God. But God wants us to voluntarily confess our sins and to be deeply sorry for what we have done. Na humingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Sabihin natin sa Diyos ang ating kasalanan na gawa, hingi natin ng kapatawaran at sin no more. Wag na po natin ulitin yung kasalanan na yan. It is only by the grace of God, kaya kailangan natin talaga mag-pray sa Holy Spirit. In Jesus' name. Okay pa? So, next naman is yung Hebrews chapter 13, verse 15, New Living Translation. Therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name. Hebrews 13:15 ang salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan niya, patuloy tayong magdala ng handog ng papuri sa Diyos. Ang ating hain ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Wow, praise God. Napaganda po, no? Na yung gusto na handog ni God, hindi siya naghumingi sa atin ng pera o anuman na pwede nating handog. Ang gusto lang niya is yung mga pagpapahayag ng kanyang pangalan, ng pagpipraise kay God, ng allegiance. Okay, so ang allegiance po is katapatan. Ang bait ni Lord, no? So, yun lang gusto ni God na mabigyan natin yung katapatan natin sa Kanya. So, i-offer natin yung kay God. Okay? So, yun. So, ang sagot po dito, therefore, let us offer to continual sacrifice of praise to God. From the word itself po, praise. So, ito po ay prayer of praise. Pa. So, check natin dito. Yun. So, yung Hebrews chapter 13, verse 15, it's a praise for who God is. Diba? So, next. Okay, ito. So, James chapter 1, verse 5, New Living Translation. If you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Santiago chapter 1, verse 5, ang salita ng Diyos. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nagagalit. Bait ni Lord, no? So, hindi siya nagagalit, hingi lang tayo sa Kanya. So, napaka-importante po ng wisdom. Kasi kailangan po natin malaman yung tama at mali at masunod yung tama. Kasi sa pamamagitan po nun, magiging tama ang decision natin. So, especially kapag may decision making kang gagawin, pray ka, Abba Father, God, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom through the power of the Holy Spirit in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, na maging tama ang desisyon ko. And God will take in control po. Okay po? So, from here po makikita natin, if you need you need wisdom, ask our generous God. Okay? So, ito is pang-personal. Okay po? Personal tayong humihingi kay God. So, ang James chapter 1 verse 5 ay prayer for personal needs. Okay po? So, next, Ephesians chapter 5 verse 20, New Living Translation. And give thanks for everything to God our Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 5 verse 20, ang salita ng Diyos. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayong lagi sa Diyos at Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So, napakaganda po yung sabi, give thanks for everything. Sa lahat. Okay? Ano man yan, pagsubok mo niya, ano man, lagi magpasalamat. Because if God is in control, everything will be perfectly fine kasi perfect si God. Opo? So, lagi tayong magpapasalamat. The moment na gumising tayo, dapat magpasalamat tayo because God has given us another day, opportunity, on hope para mabuhay.
at magawa yung pinapagawa niya. Ano po? So, give thanks everything to God the Father. Okay, good morning, God the Father. I praise you, I love you po, thank you po. Okay, in the name of the Lord Jesus Christ. So, lagi po yun, di ba? Sa pangalan. Okay, lagi tayo magpapasalamat, magpipray in the name of our Lord Jesus Christ. Okay, so from this word po, ang sabi ito is give thanks for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. From the word itself po, ito po ay thanksgiving prayer. Ano pa? So yan, Ephesians chapter 5 verse 20 is thanksgiving for what He has done because napakabuti ng ating Diyos. Okay po, next is 1 Samuel chapter 12 verse 23, New Living Translation. As for me, I will certainly not sin against the Lord by ending my prayers for you, and I will continue to teach you what is good and right. Okay? So, napakaganda rin po yung message dito. Ibig sabihin niya, hindi siya maghihinto sa pagpapanalangin para sa ibang tao. Para dun sa tao na yun. At sabi niya, I will continue to teach you what is good and right. So, kahit tinatalikuran na siya, kahit hindi siya tinatanggap, continue nating ituro ang tama. Hindi porque, ay, nagalit sa akin si sister. Sa sinabi ko, sige, yung ano na lang, kung ano na lang yung gusto niya naririnig, kahit mali, yun na lang sabihin ko, no. Continue to teach what is good and right kasi yun ang tunay na pagmamahal. Itasabihin natin yung tama kasi yun si God eh. Diba si God, gusto niya ibigay sa atin yung tama. Kahit masakit yun, yung disiplina, kasi way ni God yung para maitama tayo dahil mahal niya tayo. Hindi para pahirapan tayo, para maitama tayo. So, ganun din ang ine-expect ni God sa atin. Na tayo rin is kailangan nating turuan ang mga makakasalungan natin, okay, ng good and right in accordance to God's holy will nang nakasulat sa Holy Bible and guided by the Holy Spirit. And again, always start it and end it in prayer in Jesus' name. Okay pa? So, from here po, makita natin prayers for you. So, it is a prayer for others. Okay po? So, ito. Ang 1 Samuel chapter 12 verse 23 is prayer for others. Okay? So, check natin kung nasagutan natin lahat ng mga questions. Okay. So, yun. So, yun na yung sa number 3. So, review na lang natin yung lahat ng sagot. So, pa-check na lang po. Okay. Simulan natin sa simula. Okay. So, open ko na lang po, ano. Okay. So, yun. So, okay, so number 1, sa Hebrews chapter 4, verse 16, ang sagot doon, what? Okay, so what it is na yung special opportunity, it is come boldly to the throne of our gracious God. Why? To receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Next, sa number 2. Okay, sa Psalm 62:8, ang sagot, trust in Him at all times. What to do? Because God is our refuge. What do we need to do? Trust in Him at all times and pour out your heart to Him. Okay, so next, ito po. So, kasunod nung number 2. So, ano da yung, how is it related? Yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, doon sa Psalm 62:8. Okay, how is it related? So, never stop praying. Okay? Kumbaga, never. Okay? Pag sinabing never, at all times, lagi mong ginagawa. Ngayon, if you trust God and if you pour out your heart to Him, ibig sabihin, we do it through communication, through prayer. Kaya sinabing never stop praying. Kasi if you trust God, if you offer your heart to Him, hindi pwedeng hindi ka manalangin. Dapat, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, kung binibigay natin ang pagmamahal at ang puso natin sa Diyos, dapat lagi tayong mag-pray in Jesus' name. Okay pa? So, next naman sa number 3. Okay? So, kung ano daw yung mga prayer, kinategorize siya. Kung confession, thanksgiving siya. So, diretso ko na lang po. Sa Psalm 38:18, it is confession. Next, ito. Sa Hebrews chapter 13, verse 15, it's praise for who God is. Next, sa James chapter 1, verse 5, it is prayer for personal needs. Okay?
So next po, sa Ephesians chapter 5 verse 20, it's thanksgiving for what He has done. Okay, at ang last po, so 1 Samuel chapter 12 verse 23, it's a prayer for others. Okay? So, okay, bago natin po i-stop, so again po, napaka-halaga po na makipag-communicate tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng prayer. All glory and praises to our Lord our God, God our Father, and Lord Jesus Christ and Holy Spirit, love and bless us all. Okay, good night po. God bless. Bye-bye. Good night po. God bless.